Sa kabila ng pagkawala ni Bolbol, nagawa pa rin ng TNT tropang 5G na kunin ang napaka-importanting Game 3 kontra Meralco sa final score na 77-75 para makuha ang 2-1 series lead sa semifinals. At honestly, maraming fans ang nag-expect na mahihirapan talaga ang TNT dito dahil wala na yung biggest weapon nila sa ilalim. Pero dito mo makikita kung gaano ka-dangerous ang TNT kapag nag-step up yung locals nila at kapag gumana yung depensa nila sa crucial moments ng laro. At sa video na ito, himayin natin paano nakuha ng TNT ang panalo kahit wala si Bolbol, sino yung mga naging key players ng laban, bakit nahirapan ang Meralco i-close out yung game, at ano ngayon ang mga dapat abangan pagdating sa napaka-importanting Game 4. Isa sa pinakaunang mapapansin mo dito sa Game 3 ay sobrang naging defensive yung tempo ng laro. Hindi ito yung typical high-scoring TNT game na nakikita natin kapag present si Bolbol. Actually, dahil wala yung inside presence ni Bol, napilitan ng TNT na mas umasa sa kanilang ball movement, half-court execution at depensa. Sa first half, medyo hirap parehong teams offensively. Maraming missed shots at parehong teams talagang physical sa depensa. Pero habang tumatagal yung laro, mas naging composed yung TNT lalo na sa fourth quarter. Kahit ilang beses nagtangka ang Meralco na kontrolin yung momentum, hindi talaga bumigay agad ang TNT. At ang pinakamalaking moment ng laro nangyari talaga sa final seconds. With around 7 seconds remaining at lamang ang Meralco 75-74, tumira si RR Pogoy ng clutch 3-pointer para ibalik ang lamang sa TNT, 77-75. At kahit nagkaroon pa ng final possession ng Bolts, hindi na nila na-convert yung last play nila kaya tuluyang nakuha ng TNT ang panalo at ang 2-1 series lead. Pagdating naman sa individual performances, isa sa biggest surprises dito ay yung overall impact ni Brandon Ganuelas-Rosser. Kahit 8 points lang ang natala niya, siya ang itinanghal na best player of the game matapos mag-ambag ng 8 rebounds at 3 blocks. At honestly, sobrang laki ng impact niya defensively, lalo na sa rim protection at interior defense ng TNT. Isa rin sa naging key player ng TNT si Reynam Batak na nagtapos with 16 points at 8 rebounds. Siya talaga yung isa sa nagbigay ng stability sa TNT offensively lalo na sa crucial stretches ng laro. Para naman sa Meralco, nanguna ang import nilang si Marvin Jones matapos magtala ng 20 points at 13 rebounds. Siya talaga yung pinaka-consistent option ng Bolts lalo na sa ilalim at second chance opportunities. Sa tingin ko, isa sa biggest reasons kung bakit nanalo pa rin ang TNT dito ay discipline at composure. Kasi expected na talaga na mahihirapan sila offensively without Bolbol. Pero instead na pilitin nila yung isolation plays, mas naging patient sila sa kanilang execution. Mapapansin mo rin na mas gumalaw yung bola sa offense nila, mas organized yung spacing at mas naging involved yung locals nila sa paggawa ng plays. At isa pa, sobrang importante rin ng depensa nila sa fourth quarter. Kahit lamang na ang Meralco sa dulo, hindi nagpanik ang TNT. Nakakuha sila ng crucial stops at binigyan nila sarili nila ng chance manalo sa final possession. Para naman sa Meralco, isa sa pinakamalaking problema nila dito ay hindi nila na-take full advantage yung pagkawala ni Bolbol. Kasi honestly, ito na sana yung game na dapat mas kontrolado nila yung paint at rebounding battle. Pero naging inconsistent yung execution nila, lalo na sa crunch time. At isa pa, medyo questionable din yung shot selection nila sa final minutes. Imbes na aggressively attacking the rim, parang ilang possessions na nagsettle sila sa difficult perimeter shots. Dagdag mo pa yung ilang turnovers nila sa crucial stretches na lalong nagbigay ng oportunidad sa TNT na makabalik sa laro. At ngayon, siguradong mas magiging pressure-packed pa ang Game 4 dahil hawak na ngayon ng TNT ang 2-1 series lead. Pero isa sa biggest stories na dapat abangan dito ay yung inaasahang debut ng bagong import ng TNT na si Chris Makala. Confirmed na kasi na si Makala na ang magiging replacement import ng TNT matapos mawala si Bolbol. At honestly, malaking development ito para sa serye dahil hindi na rin naman bago si Makala sa PBA.
Matatandaan na dati na siyang nag-champion dito sa liga kasama ang San Miguel, kaya expected na mabilis siyang makaka-adjust sa physical style ng laro sa PBA. At sa tingin ko, sobrang interesting makita kung paano siya mag-fit agad sa system ng TNT. Kasi unlike Bol na mas unique yung skill set dahil sa haba at shot creation niya, si Makala naman mas balanced yung laro. Kaya niyang umatake inside, kaya rin tumira sa labas, at comfortable din siya sa physical plays. Pero syempre, malaking tanong pa rin dito kung gaano siya ka-ready agad chemistry-wise, lalo na sobrang crucial ng Game 4. Para naman sa Meralco, expected na mas magiging aggressive sila dito dahil ayaw nilang mahulog sa 3-1 deficit. Possible na mas i-pressure nila yung TNT guards habang susubukan din nilang mas kontrolin yung rebounding at tempo ng laro. Sa totoo lang mga idol, parang ito na yata yung pinakamalaking statement win ng TNT sa playoffs na ito. Kasi manalo ka ba naman ng Game 3 kahit wala yung main import mo at biggest scorer mo, sobrang laki nun mentally para sa buong team. At ngayon, mas lalo pang magiging interesting yung series dahil possible na mag-debut na rin si Chris Makala sa Game 4. Pero kayo, sa tingin nyo ba magiging successful agad yung integration ni Makala sa TNT o makakahanap pa ng adjustment ang Meralco para maitabla ulit yung serye? Comment nyo lang sa baba mga idol.